Inumin mo na 'to, Eliana, para matapos na. Ang boses ay kay Rafael, malamig, walang pasensya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kamalayan ni Eliana na parang bubog. Para matapos na, napatitig siya sa tasang hawak ng kanyang asawa. Halos dumikit na sa kanyang mga labi. Umaaso pa ito, at ang amoy ng pinakuluang ugat at dahon ay pumuno sa silid. Amoy lupa, amoy pait. Parang hindi si Rafael ang nagsalita. Hindi ito ang Rafael na nagbabalat ng dalandan para sa kanya kapag simpleng sipon lang ang sakit niya. Hindi ito ang Rafael na hahaplusin ang kanyang noo hanggang sa siya'y makatulog. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. Ang mga mata nito'y malamig, umiiwas sa kanyang mga titig. Rafael, ayoko na. Halos pabulong niyang sabi. Sinusubukang itulak palayo ang tasa gamit ang nanginginig niyang kamay. Tita, para po sa inyo to. Isang malambing na boses sa masang sumabat. Pumasok si Marisa, ang pinsan niyang nakikitira sa kanila, na may dalang isang basong tubig. Ang nangiti sa mga labi nito ay matamis, ngunit ang mga matay hindi. Sige na, Tita Eliana, sabi ni Marisa. Kinuha ang tasa mula kay Rafael. Ako na po ang magpapainom sa inyo. It's your special herbal tea para bumalik ang lakas nyo. Hinawakan ni Marisa ang kanyang batok. Ang mga daliri nito'y marahan, ngunit may diin. Inilapit nitong muli ang tasa sa kanyang bibig. Sinubukan ni Elianang umiwas, ngunit wala siyang lakas. Ang buong katawan niya ay parang basang lampin. Ganyan, tita. Unti-unti lang. Naramdaman niya ang mapait at mainit na likido na dumaloy sa kanyang lalamunan. Napapikit siya. Gusto niyang isuka, pero hindi niya kaya. Bawat patak ay parang lason na gumagapang sa kanyang sikmura. Nang maubos ang laman ng tasa, marahan siyang inihiga pabalik sa unan ni Marisa. Inayos nito ang kumot sa kanyang dibdib na parang isang mapagmahal na tagapag-alaga. Ayan, magpahinga na po kayo, tita. Bulong nito. Nakita ni Eliana ang isang mabilis na sulyap na ipinukol ni Marisa kay Rafael. Isang sulyap ng pagpapatunay ng tagumpay. Nag-iwas agad ng tingin si Rafael, lumabas ng silid ng walang imik. Ang pagod ay biglang bumalot sa buong katawan ni Eliana. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, may isang bulong siyang narinig mula sa may pintuan. Ito ang boses ni Marisa. Mahina at malamig na parang yelo. Kausap si Rafael na naghihintay sa labas. Konting tiis na lang, Rafael. Malapit na. Ang alaala ay dumating na parang isang panaginip. Nakatayo si Eliana sa harap ng isang maliit na mesa sa opisina ng rehistro de titulo. Amoy luma ang papel. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang titulo ng lupang ipinamana ng kanyang mga magulang, ang kaisa-isang yaman na naiwan sa kanya. Naalala niya ang init ng araw sa bukid na yon, ang tamis ng mga manggang pinitas nila ng kanyang ama. Sa tabi niya, si Rafael. Ang mga mata nito'y nagniningning sa pangarap. Promise, mahal, bulong nito sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Investment ito. Palalaguin natin to para sa future natin. At naniwala siya. Pinirmahan niya ang kasulatan. Ibinigay niya ang lahat. Ang perang pinagbentahan ay naging pundasyon ng kanilang bahay at ng maliit na construction business ni Rafael. Ang mga pangarap ni Rafael ay naging pangarap na rin niya. Ang bukid na puno ng alaala ay naging semento at bakal. Eliana! Eliana! Isang malakas na boses ang pumunit sa kanyang panaginip. Napamulat siya. Ang puso niya'y biglang kumabog. Si Tita Lorna, ang tiyahin ni Rafael, ay nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid, nakapamiwang. Hay, nako! Tanghali na. Nakahiga ka pa rin dyan. Ano na lang ang kakainin ni Rafael?
Abalang-abala na nga yung tao sa trabaho. Dadagdagan mo pa ang stress. Sinubukan ni Eliana na magsalita. Tita, masama po ang alin? Ang pakiramdam mo? Putol ni Tita Lorna, umirap ito. Araw-araw na lang masama ang pakiramdam mo. Baka naman napapabayaan mo lang ang sarili mo. Kawawa naman ang pamangkin ko. Pumasok si Rafael sa silid, may ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inakbayan niya ang tiyahin. Tita, hayaan niyo na po si Eliana. Nagpapahinga lang siya. Humarap siya kay Eliana. Umupo sa gilid ng kama. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ang mga kamay nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay may dalang kakaibang lamig. Huwag mong isipin yon, tita. Ginagawa lang ni Eliana ang best niya. Di ba, mahal? Tumingin ito sa kanya. Para sa atin. Para sa lahat ng isinakripisyo ng pamilya ko para sa'yo. Isang kirot ang gumuhit sa dibdib ni Eliana. Isinakripisyo ng pamilya niya. Ang mga mata ni Eliana ay napadako sa ibabaw ng tokador. Nandoon ang kanilang wedding picture. Mga bata pa sila. Payat, puno ng pag-asa. Ang mga ngiti nila'y totoo. Walang bakas ng bigat, walang anino ng kasinungalingan. Hindi niya namalayan. Ang daliri niya'y marahang dumampi sa salamin ng picture frame. Hinahaplos ang nakangiting mukha ni Rafael. Ayan, naglalabas na naman ng alikabok ang mga gamit dito. Sabi ni Marisa, na biglang pumasok. May hawak na basahan. Ako na po ang maglilinis, Tita Eliana. Lumapit ito sa tokador. At sa isang iglap, isang kalabog. Nalaglag ang picture frame. Ang salamin ay nabasag, nagkalat sa sahig. Isang malaking lamat ang tumama mismo sa gitna ng kanilang mga mukha. Ay, sorry po, tita. Nadulas po ang kamay ko. Tarantang sabi ni Marisa, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi nakapagsalita si Eliana. Nakatitig lang siya sa basag na larawan, sa basag na pangako. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng katabing mesa. Nakita niya ang pangalan sa screen, Gabriel. Ang kaibigan niya mula pagkabata. Aabutin na sana niya ito, ngunit mas mabilis si Rafael. Kinuha nito ang telepono. Nakita ni Eliana ang pagkunot ng noo nito bago nito pinindot ang pulang button. Narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa labas ng silid kung saan dinala ni Rafael ang telepono. Mahina, pero sapat na para marinig niya ang pag-aalala. Kanina pa ako sa labas ng gate, pare. Hindi niyo ba ako naririnig? Kumusta si Eliana? At narinig ni Eliana ang sagot ni Rafael, malamig at pinal. Okay lang siya. Busy kami. Huwag ka nang tumawag ulit. Pagkatapos ay isang katahimikan. Ang tunog lang na narinig ni Eliana ay ang pag-click ng telepono habang pinapatay ito ni Rafael at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso na puno ng isang bagong uri ng takot. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang isang makapal na kumot na bumabalot kay Eliana. Mula nang patayin ni Rafael ang tawag ni Gabriel, tila lalong lumamig ang pakikitungo nito sa kanya. Ang bawat pag-aalala ay may kasamang pagmamadali. Ang bawat paghaplos ay walang init. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame, pinakikinggan ang mga tiktak ng orasan na tila kay bagal. Maya-maya, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang doorbell. Narinig ni Eliana ang mga yabag ni Marisa papunta sa pinto. Sinundan ng pagbukas nito. Sino po sila? Tanong ni Marisa. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Si Gabriel to, kaibigan ni Eliana. Pwede ko ba siyang makita? Puso ni Eliana ay biglang tumibok ng mas mabilis. Si Gabriel. Naku, pasensya na po kuya. Sagot ni Marisa, ang boses ay pinatamis. Nagpapahinga po si Tita Eliana. Bawal po siyang maistorbo. Sandali lang. May dala lang ako para sa kanya. Lumabas si Rafael mula sa kusina. Sumimangot. Sino yan, Marisa? Si Gabriel daw po, Kuya Rafael. Kaibigan ni Tita. Naglakad si Rafael papunta sa pinto. Pare, salamat sa pag-aalala. Pero kailangan ni Eliana magpahinga.
umuwi ka na. Ngunit bago pa man maisara ni Rafael ang pinto, lumabas si Tita Lorna mula sa kanyang silid. Sino ba yung bisita? Gabriel? Ang anak ni Aling Nena? Nako, papasukin mo, Rafael. Nakakahiya naman sa bisita. Walang nagawa si Rafael kundi bigyan daan si Gabriel. Pagpasok ni Gabriel sa silid, ang unang napansin ni Eliana ay ang pagbabago sa mukha nito. Isang mabilis na pagkunot ng noo, isang bahagyang panlalaki ng mga mata. Isang saglit lang yon, ngunit sapat na para makita ni Eliana ang gulat at pag-aalala sa mga mata ng kanyang kaibigan. May dala itong maliit na food container. Nag-alala ako sa iyo kahapon, sabi ni Gabriel. Ang boses ay mahinahon. Sinusubukang huwag ipahalata ang tunay na nararamdaman. Nagluto ako ng paborito mong lugaw na may itlog at manok. Baka sakaling ganahan kang kumain. Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kama. Si Rafael at Marisa ay nakatayo sa may pintuan. Hindi umaalis, mga matay matalas na nakabantay. Binuksan ni Gabriel ang container. Ang amoy ng luya at bagong lutong lugaw ay pumuno sa hangin. Simple lang, malinis. Kabaliktaran ng amoy ng mapait na tsaa na pinapainom sa kanya. Kain ka na, Eliana, sabi ni Gabriel. Sumandok ng lugaw at marahang hinipan nito. Kahit walang gana, pilit na ibinuka ni Eliana ang kanyang bibig. Sa unang subo, parang may kung anong mainit na gumapang sa kanyang katawan. Sa pangalawa, sa pangatlo, unti-unti, parang may hamog na nawawala sa kanyang isipan. Bahagya siyang lumilinaw. Masarap ba? Tanong ni Gabriel may maliit na ngiti. Tumango si Eliana. Ito ang unang pagkain na may lasa para sa kanya sa loob ng maraming araw. Napansin ni Gabriel ang tasa sa bedside table. Ano yang iniinom mo? Amoy. Kakaiba. Ah, yan ba? Mabilis na sagot ni Marisa, lumalapit. Herbal tea po yan, kuya. Sikretong recipe ng pamilya namin. Pampalakas. Tinitigan ni Gabriel ang tasa. Pagkatapos ay tumingin kay Marisa. Sikreto? Anong mga sangkap? Nako, pasensya na po. Hindi po pwedeng sabihin, nakangiting sagot ni Marisa. Ngunit ang mga matay nanlilisik. Pagkatapos kumain ni Eliana, si Gabriel na mismo ang nagligpit ng pinagkainan. Dinala niya ito sa kusina. Si Eliana, na ngayon ay medyo malinaw ang isip, ay nakita ang paraan ng pagtingin ni Gabriel sa paligid. Nag-oobserba, nagmamatiyag. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Nang bumalik ito para magpaalam, lumapit ito sa kanya. Magpagaling ka, Eliana, sabi nito. Kailangan mong lumakas. Inabot nito ang kamay para makipagkamay. At habang magkahawak ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Eliana ang isang bagay na matigas at nakatupi na idiniin ni Gabriel sa kanyang palad. Mabilis niyang isinara ang kanyang kamao. Sige, aalis na ako, sabi ni Gabriel, bumaling kina Rafael at Marisa na nakabantay pa rin. Salamat sa pagpapatuloy sa akin. Nang makalabas si Gabriel, naiwan si Eliana na hawak ng mahigpit ang kung anumang iniwan nito. Ang pakiramdam ng papel sa kanyang balat ay parang isang sikretong sinusunog ang kanyang palad. Isang babala. Isang pag-asa. Dali-dali niya itong itinago sa ilalim ng kanyang unan bago pa man may makapansin. Ang gabi ay tila walang katapusan. Naghintay si Eliana. Pinakinggan niya ang paghina ng mga yabag sa pasilyo, ang pagsara ng mga pinto, ang unti-unting paghahari ng katahimikan sa buong kabahayan. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabagal na tiktak ng orasan sa sala at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nasa ilalim ng una ng kanyang kamay, mahigpit na hawak ang maliit at lukot na papel. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay maingat, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay.
Kinuha niya ang papel mula sa ilalim ng unan at maingat na binuklat ito sa liwanag na nanggagaling sa siwang ng bintana. 2 salita lang ang nakasulat. Isang sulat kamay na pamilyar at mapagkakatiwalaan. Huwag mong inumin. Paulit-ulit na binasa ni Eliana ang mga salita. Ang simpleng babala ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdududa. Hindi siya nababaliw. Kinagabihan, nang pumasok si Marisa sa kanyang silid, dala ang karaniwang tasa ng herbal tea. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Eliana. Salamat Marisa, sabi niya. Ang boses ay pinilit niyang gawing mahina at pagod. Kinuha niya ang tasa. Ngumiti si Marisa. You're welcome po, tita. Mainit pa yan. Ubusin niyo po agad. Tumango si Eliana at naghintay. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto ng silid ni Marisa. Sa dilim, dahan-dahan siyang tumayo, dala ang tasa. Lumakad siya papunta sa bintana, kung saan nakalagay ang isang maliit na paso ng santan, ang paborito niyang bulaklak. Sa halip na inumin, marahan niyang ibinuhos ang lahat ng laman ng tasa sa lupa ng halaman. Maingat. Walang ingay. Pagkatapos, ibinalik niya ang walang lamang tasa sa bedside table at humiga. Pinakiramdaman ang pagwawala ng kanyang puso. Ang pagtulog ay hindi dumating. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Eliana. Ang una niyang ginawa ay ang pagtingin sa bintana. At doon, nasapo niya ang kanyang bibig para pigilan ng isang sigaw. Ang halamang santan, nakahapon lang ay malusog at may mga nagsisimula ng mamukadkad na bulaklak ay tila pinatay sa isang gabi. Ang mga dahon nito ay naninilaw at kulubot na parang papel na sinunog. Ang mga tangkay nito'y nakalaylay, wala ng buhay, patay na. Napaurong si Eliana, ang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito gamot, hindi ito pampalakas, isang lason. Dahan-dahan siyang pinapatay. Eliana, gising ka na pala. Pumasok si Tita Lorna, nagpupunas ng kamay sa kanyang duster. Ay nako, ang mga kabataan ngayon. Gabi na kung magbulungan sa hardin. Akala mo naman may tinatagong kayamanan. Sa sino po, tita? Halos hindi makapagsalitang tanong ni Eliana. Sino pa ba? Edi si Rafael at yung pinsan mong si Marisa. Reklamo ni Tita Lorna, hindi napapansin ang pamumutla ni Eliana. Kung ano-anong pinag-uusapan, mga negosyo raw. Hey, Ewan! Hindi na narinig ni Eliana ang iba pang sinabi ng matanda. Ang mga salita ay nag-echo sa kanyang isipan. Rafael at Marisa, nagbubulungan sa hardin. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael, may malapad ng ngiti. Ang kanyang itsura ay masaya. Kabaliktaran ang itsura niya sa mga nakaraang araw. Good morning, mahal! Bati nito. Lumapit at hinalikan siya sa noo. I have great news. May sorpresa ako sa'yo. Hindi umimik si Eliana. Ang mga mata niya'y nakatitig lang sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Pirma lang tayo ng ilang papeles. Masayang pagpapatuloy ni Rafael. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Eliana. Isang munting formality lang para sa future natin. Ang ngiti ni Rafael ay kasing liwanag ng araw, ngunit para kay Eliana, ito'y kasing lamig ng yelo. Ang mga salitang papeles at future ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para magpakita ng kahinaan. Umubo siya ng bahagya. Ipinikit ang mga mata. Papeles? Ano yon, mahal? Business matters lang. Malambing na sagot ni Rafael. Inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Para ma-secure natin ang mga pinaghirapan natin, kailangan ko lang ng pirma mo dito at dito. Itinuro ni Rafael ang mga linya sa ilalim ng mga pahina.
Hindi sinubukan ni Eliana na basahin ang mga ito. Alam niyang hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang sagot. Pagod ako, Rafael. Bulong niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing garalgal. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko kayang magbasa ngayon. Tumingin siya sa asawa. Ang mga matay puno ng isang pekeng pagtitiwala. Ikaw na ang bahala. Tiwala naman ako sa'yo. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ni Rafael. Nawala ang bahagyang pag-aalala sa mukha nito at napalitan ng kasiyahan. Sige, mahal. Magpahinga ka lang. Hihintayin natin na medyo lumakas ka. Hinalikan siya nito sa noo bago lumabas ng silid. Naiwan si Eliana sa katahimikan. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay dahan-dahang nag-anyong isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang desisyon. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya mamamatay. Kinapa niya ang ilalim ng kanyang kama at kinuha ang isang bagay na matagal nang nakatago. Ang luma niyang cellphone na pinalitan ni Rafael ng bago noong 1 taon. Maliit ito, luma, pero gumagana pa. Sinigurado niyang naka-charge ito palagi. Ito ang magiging sandata niya. Mula ng araw na yon, si Eliana ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Sa paningin ni na Rafael at Marisa, siya'y isang may sakit na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga matang laging nakapikit, may isang isipang matalas na nagmamasid. Pinakikinggan niya ang bawat usapan. Isinasaulo ang bawat kilos. Kapag may pagkakataon, iniiwan niya ang kanyang lumang telepono sa ilalim ng sofa o sa likod ng kurtina. Ang voice recorder ay naka-on. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang natutulog, narinig niya si Rafael na may kausap sa telepono sa sala. Ang boses nito'y puno ng pag-aalala at inis. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan ko ng pera? Oo, alam ko. Malapit na. Konting panahon na lang. Si Atty. ni Reyes na ang gumagawa ng paraan. Basta, ihanda mo lahat. Kapag napirmahan na to, tapos ang lahat ng problema. Atty. Reyes. Ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Eliana. Kinagabihan, habang nagsusuklay sa harap ng isang maliit na salamin, pinagmasdan ni Eliana ang sarili. Ang kanyang muka ay payat at maputla. Ang kanyang mga matay malalim. Itinaas niya ang sulok ng kanyang mga labi. Sinasanay ang isang ngiting pagod, isang ngiting puno ng pagsuko. Ito ang kanyang magiging maskara. Kinabukasan, habang nasa banyo si Rafael, mabilis na kinuha ni Eliana ang kanyang lumang cellphone mula sa pinagtataguan nito sa loob ng aparador. Uupo na sana siya sa kama para pakinggan ang anumang na-record nito nang marinig niya ang papalapit na mga yabag. Hindi si Rafael, masyadong magaan. Nagmamadali, isinilid niya ang telepono sa ilalim ng kanyang unan. Eksakto sa paghiga niya, bumukas ang pinto. Si Marisa, hindi man lang ito kumatok. Ang mga mata nito ay mabilis na naglakbay sa buong silid bago tuluyang tumuon sa kanya. May kakaibang talas ang titig nito na para bang kaya nitong basahin ang bawat tibok ng kanyang puso. Naramdaman ni Eliana ang paglamig ng kanyang mga kamay. Huwag kang kikilos, Eliana. Huwag kang titingin sa unan. Lumapit si Marisa. Isang matamis na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at mapanuri. Ayos lang po ba kayo, tita? Malambing nitong tanong. Kanina ko pa po kayo pinagmamasdan. Parang balisa kayo. Huminto ito sa tabi mismo ng kama. Ang tingin ay saglit na napunta sa unan kung saan nakatago ang telepono. Hindi humihinga si Eliana. Tita Eliana, pagpapatuloy ni Marisa, ang boses ay halos isang bulong na. Parang may tinatago ka. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo sa balat ni Eliana. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para umarte. Umubo siya ng mahina. Isang tunog na tuyo at hirap. Wala, iha, sabi niya.
Ang boses ay nanginginig. Sinusubukan ko lang abutin ang tubig. Bigla akong nauhaw. Itinuro niya ang pitsel ng tubig sa katabing mesa, malayo sa kanyang unan. Tinitigan siya ni Marisa ng ilang segundo na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Para kay Eliana, ang ilang segundong yon ay parang isang walang hanggan. Sa wakas, ngumiti ulit si Marisa. Mas malapad ngayon. Nako, bakit hindi po kayo tumawag? Ako na po ang kukuha para sa inyo. Kumuha ito ng baso at nagsalin ng tubig. Habang umiinom si Eliana, hindi inalis ni Marisa ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay parang mga matatalim na karayom. Sinusubukang butasin ang maskarang suot niya. Pagkatapos niyang uminom, kinuha ni Marisa ang baso. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako. Huwag na po kayong mag-abalang gumalaw. Baka mapano pa kayo, sabi nito, may diin sa huling mga salita. Tumangulang si Eliana, hindi makapagsalita. Bago tuluyang lumabas ng silid si Marisa, lumingon itong muli. Hindi na ito nakangiti. Ang tanging naroon ay isang tinging puno ng pagdududa, isang tahimik na babala na nagsasabing, alam kong may ginagawa ka at malalaman ko kung ano yon. Nang magsara ang pinto, saka lang nakahinga ng maluwag si Eliana. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay mabilis na napalitan ng bagong takot. Nahalata na siya at ngayon ang laro ay naging mas mapanganib. Ang pagdududa sa mga mata ni Marisa ay hindi nawala sa mga sumunod na araw. Naging mas madalas ang pagpasok nito sa kanyang silid nang walang paalam. Palaging may dalang dahilan, mag-aalok ng pagkain, mag-aayos ng kumot, o magpupunas ng alikabok na hindi naman na naroon. Bawat kilos nito ay isang pagbabantay. Alam ni Eliana na paubos na ang kanyang oras. Isang gabi, hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagtago sa ilalim ng makapal na kumot. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang determinado, ngunit takot na mukha. Nagdial siya ng isang numerong matagal na niyang kabisado. Sa pangalawang ring, sinagot ito. Hello? Ang inaantok na boses ni Gabriel ay parang isang kanlungan sa gitna ng unos. Gabriel? Bulong ni Eliana, ang boses ay halos hindi marinig. Ako to, si Eliana. Agad na nagbago ang tono ni Gabriel. Eliana, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi. Mabilis niyang sagot. Makinig ka. Wala akong maraming oras. Yung herbal tea na pinapainom nila sa akin. Gabriel, may mali dito. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na seryoso at puno ng pag-aalala. Anong kailangan mong gawin ko? Kailangan ko ng sample nito. Kailangan kong malaman kung ano ang laman. Nagplano sila ng mabilis. Kinabukasan, sa oras na alam ni Elianang namamalengke si Tita Lorna, itatapon niya ang isang maliit na bote na may lamang tsaa sa basurahan sa labas ng kanilang gate. Si Gabriel ay magpapanggap na isang magbobote at kukunin ito. Ang plano ay nagtagumpay. Ngunit ang paghihintay sa resulta ay isang uri ng pagpapahirap na hindi pa nararanasan ni Eliana. Bawat oras na lumilipas ay parang isang taon. Isang gabi, habang nakahiga at nagpapanggap na natutulog, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi ito nagsara. Narinig niya ang mahihinang boses ni Rafael at Marisa na nag-uusap sa pasilyo sa labas lamang ng kanyang pinto sa pag-aakalang siya'y mahimbing na. Naiinip na ako, Rafael, sabi ni Marisa. Ang tagal naman. Paano kung may makaalam? Shhh! Hinaan mo ang boses mo! Saway ni Rafael. Walang makakaalam. Si Attorney Reyes na ang bahala sa lahat. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma niya. Paano kung hindi pa rin siya pumirma? Isang buntong hininga. Pipirma siya! Sagot ni Rafael. May katiyakan sa boses. Sa itsura niyang yan, 1 linggo pa.
Baka hindi na niya kayang humawak ng ballpen. At kapag nangyari yon, sa wakas, mapapasa atin na ang bahay at lupa na 'to. Mababayaran ko na lahat ng utang ko. Makakapagsimula na tayo. Naramdaman ni Eliana ang pagtigil ng kanyang paghinga. Paano si Tita Lorna? Tanong ulit ni Marisa. Masyado siyang matanong nitong mga nakaraan. Huwag mo siyang alalahanin. Sagot ni Rafael, ang boses ay lalong lumamig. Kapag tapos na ang lahat kay Eliana, may plano ako para kay Tita Lorna. Ipapatapon ko siya sa probinsya. Doon, walang makikinig sa mga dada niya. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Eliana. Hindi lang pala siya. Pati si Tita Lorna ay idadamay. Hindi na niya narinig ang iba pa nilang pinag-usapan. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang katotohanan, sa buo nitong kasuklam-suklam na anyo ay nakalatag na sa kanyang harapan. Ang pagmamahal na inakala niya'y totoo ay isa palang kasinungalingan. Ang pag-aalaga ay isang paglason. Nang gabing iyon, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Eliana. Nakaupo lang siya sa dilim ng kanyang silid, nakatingin sa kawalan. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Pakiramdam niya, namatay na ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono sa ilalim ng unan. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Ang pangalan ni Gabriel ang nasa screen. Sinagot niya ito. Hindi siya nagsalita. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Gabriel sa kabilang linya. Ang boses nito, nang sa wakas ay magsalita, ay basag at puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Eliana, nakuha ko na ang resulta. Huminto ito sandali. Mas masahol pa sa inaakala natin. Ang mga salita ni Gabriel ay tumatak sa isipan ni Eliana na parang isang bakal na ipinantatak sa kanyang kaluluwa. Mas masahol pa sa inaakala natin, hindi na siya makahiga, hindi na siya makapaghintay. Ang bahay na ito, na minsan niyang tinawag na tahanan, ay isa na ngayong kulungan. Isang magandang kulungan kung saan hinihintay na lang ang kanyang kamatayan. Kinailangan niyang makaalis, kahit sandali lang. Hating gabi, ang buong bahay ay tahimik na, maliban sa mahinang hilik ni Tita Lorna mula sa kabilang silid, gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling. Dahan-dahang bumangon si Eliana. Ang bawat galaw ay pinag-isipan, ang bawat hakbang ay maingat. Nakasuot lang siya ng duster at tsinelas. Dala lamang ang kanyang lumang cellphone, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid, dumaan sa madilim na sala at tinungo ang pinto sa likod bahay. Ang bawat tunog, ang pag-ikot ng seradura, ang bahagyang langit-ngit ng pinto ay nakakabinging ingay sa katahimikan ng gabi. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Ilang linggo na siyang hindi nakakatapak sa labas. Ang pamilyar na kalye ay tila naging dayuhan sa kanyang paningin. Naglakad siya, nakayuko, nananatili sa mga anino. Ang tanging lugar na pumasok sa kanyang isip ay ang karinderya ni Gabriel. Maliit lang iyon, simple, pero para sa kanya ngayon, iyon ay isang santuwaryo. Nang marating niya ang maliit na kainan, sarado na ito at madilim. Ngunit may isang maliit na ilaw na nagmumula sa bintana ng maliit na kwarto sa itaas, kung saan nakatira si Gabriel. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang cellphone at nagdial. Isang ring lang, sinagot ito. Eliana? Boses ni Gabriel, gising na gising. Nasa labas ako, bulong ni Eliana. Ilang sandali lang, narinig niya ang mga yabag. Bumukas ang pinto ng karinderya at bumungad sa kanya si Gabriel. Sa liwanag ng poste sa kalye, kitang-kita niya ang pag-aalala at gulat sa mukha nito. Walang salita. Hinila siya ni Gabriel papasok at mabilis na isinara ang pinto.
Sa loob ng maliit at mainit na kusina, sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas, doon bumigay si Eliana. Ang pamamanhid na bumalot sa kanya ay biglang natunaw, at ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng takot ay bumuhos sa anyo ng mga luhang hindi mapigilan. Napaupo siya sa isang bangko at umiyak ng umiyak. Hindi isang mahinang pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit ng isang taong pinagtaksilan at nawalan ng lahat. Hindi nagsalita si Gabriel, hindi siya nagtanong. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Kumuha ito ng isang basong tubig at inilapag sa tabi niya. Pagkatapos, nagpainit ito ng natirang sabaw ng sinigang mula sa kanilang hapunan. Nang medyo humupa ang kanyang pag-iyak, iniabot ni Gabriel sa kanya ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang asim at init nito ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. Tahimik lang silang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanyang kutsara at ang mahinang ugong ng lumang refrigerator. Pagkatapos niyang ubusin ang sabaw, inilapag ni Eliana ang mangkok. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang muli siyang tumingin kay Gabriel, wala na ang bakas ng biktima sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na kislap. Ano ang laman? Tanong niya. Ang boses ay kalmado na. Huminga ng malalim si Gabriel. May halong katas ng isang uri ng halaman, hindi karaniwan. Sa tamang dosis, nagpapahina ito ng katawan, ng puso. Mabagal. Walang bakas kung hindi mo sadyang hahanapin. Tumango si Eliana na parang kinukumpirma lang ang isang bagay na alam na niya. Tulungan mo ako, Gabriel. Sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan nilang pagbayaran ito. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Eliana. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Eliana, iyon ay isang panunumpa, isang pangako. May kaibigan ako sa barangay, sabi ni Gabriel. Baka makatulong siya. Kailangan na niyang bumalik bago pa may makapansin. Sa huling sandali, bago siya lumabas, lumingon siya kay Gabriel. Salamat. Nang makarating siya sa kanilang gate, dahan-dahan niya itong binuksan. Tahimik siyang pumasok sa likod bahay. Ngunit pagpihit niya sa seradura ng pinto, hindi ito nakalock. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, sa dilim ng kusina, nakatayo si Rafael. Naghihintay. Ang mukha nito ay hindi nababasa sa dilim, ngunit ang boses nito nang magsalita ay puno ng isang galit na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Saan ka galing? Akala ko ba may sakit ka? Ang galit sa boses ni Rafael ay parang isang pader na humarang kay Eliana. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagong lakas na kumikilos sa loob niya. Ang lakas ng isang taong wala nang pwedeng iwalan pa. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para mapasandal sa pader na parang anumang oras ay babagsak. Hindi ako makahinga sa loob. Sabi niya, ang boses ay isang hirap na bulong. Kailangan ko lang ng hangin. Tinitigan siya ni Rafael sa dilim. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkainip. At pagkatapos, ng isang mapanlinlang na pag-aalala. Nag-alala lang ako sa iyo, mahal. Sabi nito, lumalapit at inaalalayan siya pabalik sa silid. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo. Halika, ihatid na kita sa kama. Ang paghawak nito sa kanyang braso ay hindi na nagdudulot ng kuryente, kundi ng panlalamig. Kinabukasan, sinimulan ni Eliana ang kanyang pag-arte. Ang kanyang pag-ubo ay naging mas malala. Ang kanyang mga kilos ay naging mas mabagal. May mga pagkakataong tila wala siya sa sarili, nakatitig sa kawalan. Mahal, naalala mo ba yung mga papeles na sinasabi ko?
Tanong ni Rafael isang umaga. Habang sinusubuan siya ng lugaw na niluto ni Marisa, tumingin si Eliana sa kanya na parang hindi siya naiintindihan. Papeles? Oo, yung para sa future natin. Sabi ni Rafael, puno ng pasensya. Tumango si Eliana ng dahan-dahan. Ah, oo. Huminga siya ng malalim. Sige, kung yan ang makakabuti, ikaw ang bahala. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang dumaan sa pagitan ni na Rafael at Marisa. Para sa kanila, ito na ang hudyat. Ito na ang pagsuko. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakikita ni Eliana ang dalawa na nag-uusap sa sala. Tumatawa sila. Masaya. Nagpaplano. Sa unang pagkakataon, hindi kirot ang naramdaman niya, kundi awa. Awa sa dalawang taong akalay na nanalo. Ngunit sa katotohanan ay hinuhukay ang sarili nilang libingan. Gamit ang tulong ni Gabriel mula sa malayo, sa pamamagitan ng mga text message na binubura niya agad, sinimulan niyang ayusin ang mga piraso ng ebidensya sa kanyang isipan. Ang na-record niyang usapan, ang pangalan ni Attorney Reyes, ang resulta ng laboratory test ng SA. Ngunit may kulang pa. Isang matibay na patunay. Isang araw, habang pinagmamasdan siya ni Tita Lorna, bigla itong nagsalita. Alam mo, Hija, sabi nito, lumalapit. Para kang may sakit, pero ang mga mata mo, parang buhay na buhay. Kinabahan si Eliana, ngunit hindi siya nagpahalata. Ano po ang ibig niyong sabihin, tita? Umiling lang si Tita Lorna. Ewan, kakaiba. Alam ni Eliana na kailangan na niyang kumilos ng mas mabilis. Ang pagkakataon ay dumating nang marinig niya ang pagpasok ni Rafael sa banyo para maligo. Ang laptop nito, na palagi nitong dala, ay naiwan sa ibabaw ng mesa sa kanilang silid. Eto na yon. Nanginginig ang mga kamay na bumangon siya. Bawat segundo ay mahalaga. Binuksan niya ang laptop. Walang password. Masyadong kampante si Rafael. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naghahanap. Mga files, emails. Nakita niya ang isang folder na may pangalang A. Reyes. Binuksan niya ito. Mga kopya ng legal documents, mga email tungkol sa paglilipat ng titulo ng bahay. Lahat ay naroon. Kinuha niya ang isang maliit na USB na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Isinaksak ito sa laptop. Sinimulan niyang kopyahin ang buong folder. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Ang tunog ng lagaslas ng tubig mula sa shower ay parang isang orasan na nagbibilang ng mga natitira niyang segundo. Bilisan mo. Bilisan mo. 98%, 99%. Click. Biglang tumigil ang tunog ng tubig mula sa banyo. Tapos na. Natapos ang pag-transfer. Sa sobrang taranta, mabilis niyang hinugot ang USB. Ngunit narinig na niya ang pagpihit ng seradura ng pinto ng banyo. Wala na siyang oras para itago ito ng maayos. Sa isang iglap, ibinato niya ang maliit na USB sa loob ng basket ng mga maruruming damit sa sulok ng silid. Bago siya nagmamadaling humiga, pabalik sa kama at nagtalukbong ng kumot, nagpapanggap na mahimbing na natutulog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Walang kamalay-malay, sa giyerang katatapos lang mangyari sa loob ng silid. Nakatitig lang si Eliana sa basket ng maruruming damit. Ang maliit na itim na USB ay nasa loob niyon, nakatago sa gitna ng mga damit ni na Rafael at Marisa. Ang tanging pag-asa niya na napapalibutan ng amoy ng kanilang kataksilan. Napakalapit, ngunit parang 1 kilometro ang layo. Sa mga sumunod na araw, ang basket na yon ay naging sentro ng kanyang mundo. Bawat pagdaan ni Marisa malapit dito ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Bawat tingin ni Rafael sa direksyon na yon ay parang isang patalim sa kanyang dibdib. Ang pagkakataon niyang kumilos ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang umaga, narinig niya si Marisa na nagrereklamo. Nako, ang dami na palang labahin.
Aakyatin ko na to sa itaas para isalang sa washing machine. Isang malamig na kaba ang gumapang kay Eliana. Hindi maaari. Kung malalabhan ang mga damit, mawawala ang USB magpakailanman. Huwag! Halos mapasigaw niyang sabi. Napatingin sina Marisa at Tita Lorna sa kanya. Bakit po, tita? Nagtatakang tanong ni Marisa. Ginamit ni Eliana ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Ang hikaw ko, sabi niya. Kinakapa ang kanyang tainga. Ang paborito kong hikaw na perlas. Sa tingin ko, nahulog sa bulsa ng duster ko kahapon. Baka nasa basket. Tinaasan siya ng kilay ni Marisa. Ako na po ang hahanap, tita. Magpahinga lang po kayo. Hindi! Mabilis na sagot ni Eliana. Sinusubukang bumangon. Regalo pa yon sa akin ng nanay. Ako. Ako ang dapat maghanap. Sa itsura niyang hirap na hirap, walang nagawa si Marisa kundi hayaan siya. Inalalayan siya nito papunta sa basket. Nanginginig ang mga kamay na sinimulan ni Eliana na halongkatin ang mga damit. Isang duster, isang polo ni Rafael, isang bestida ni Marisa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Sa bawat damit na kanyang inaalis, lalo siyang kinakabahan. Nasaan na yon? Habang nakayuko at abala sa paghahanap, hindi niya namalayan ang isang anino na tahimik na tumayo sa kanyang likuran. Hindi ikaw ang hinahanap mo, hindi ba? Isang boses, mahina, ngunit matigas. Hindi si Marisa. Dahan-dahang lumingon si Eliana. Nakatayo roon si Tita Lorna, ang mga braso'y nakahalukip-kip, ang mga matay seryoso, at hindi na mapaglaro. Walang ibang tao sa paligid. Natigilan si Eliana. Huli na siya. Ngunit sa halip na sumigaw, lumingon si Tita Lorna sa pasilyo para siguraduhing walang nakikinig. Pagkatapos ay muli itong humarap sa kanya. Ano ang ginagawa nila sa'yo, Hija? Tanong nito. Ang boses ay halos isang bulong na. Matagal na akong nagtataka. Nakikita ko sa mga mata mo. Hindi yan mga mata ng may sakit. Yan ay mga mata ng isang taong lumalaban. Sa sandaling iyon, kailangang magdesisyon ni Eliana. Isang maling galaw at tapos ang lahat. Ngunit sa pagod at desperasyon, sumugal siya. Tita, gusto nila akong patayin. Halos hindi marinig na sabi niya. Hindi nagulat si Tita Lorna. Tumangulang ito na parang kinukumpirma ang isang bagay na matagal na nitong hinala. Ang pamangkin kong yan, walang utang na loob. Tulungan niyo po ako, pakiusap ni Eliana. Kinuha ni Tita Lorna ang kamay ni Eliana. Ang kamay na dati laging nakaturo sa kanya para manumbatay ngayon. Mahigpit ang hawak, puno ng determinasyon. Hanapin mo na ang kailangan mong hanapin. Ako ang bahala sa labas. Nagmamadaling bumalik si Eliana sa paghahanap. At doon, sa ilalim ng isang t-shirt, nakita niya ito. Ang maliit na itim na USB. Mabilis niya itong isinilid sa kanyang palad. May mga sulat sa akin ng nanay niyan. Bulong ni Tita Lorna habang nagbabantay. Mga bilin na matagal na niyang kinalimutan. Siguro, panahon na para ipaalala sa kanya. Pagbalik ni Eliana sa kama, ang USB ay ligtas ng nakatago sa ilalim ng kanyang kutsyon. Mayroon na siyang kakampi. Kinagabihan, masaya si Rafael na pumasok sa kanilang silid. Mahal, may maganda akong balita, sabi nito. Magiging espesyal ang Pasko natin. Ang Noche Buena, dito natin isa-celebrate kasama ang buong pamilya. Talaga? Mahinang sagot ni Eliana. Oo, sabi ni Rafael. Ang mga matay nagniningning. At inimbitahan ko na rin si Attorney Reyes. Para sa gabing iyon, matatapos na natin ang lahat ng formalities ng pamilya. Ang nalalapit na Noche Buena ay hindi na isang simpleng pagdiriwang ng Pasko para kay Eliana. Ito ay isang larangan ng digmaan. Sa tulong ni Tita Lorna, ang mga araw ay lumipas na parang mga pahina ng isang lumang kalendaryo. Ang dating tahimik na paglaban ni Eliana ay nagkaroon ng tunog, ng mga yapak, ng mga sulyap, ng pagkakaisa.
Habang naglilinis si Tita Lorna sa sala, maririnig ni Eliana ang bulungan nito. Mga dokumento, utang, sigurado akong hindi lang pera ang kailangan ng abogado na yan. Ito ang signal para kay Eliana na mag-text kay Gabriel. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay naging kanyang koneksyon sa labas. Sa pamamagitan ng kanyang kaibigan sa barangay, nakumpirma nila na si Attorney Reyes ay isang kilalang fixer, isang abogado na kayang baluktutin ang batas para sa mga kliyenteng may pera. Ang balitang yon ay nagpatigas sa puso ni Eliana. Hindi lang pala pagnanakaw, planado. Tiniyak nilang walang laban si Eliana. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang nagpapahinga, kinausap ni Eliana si Rafael. Mahal, mahina niyang sabi. Gusto ko sanang imbitahin si Gabriel at yung ilang kapitbahay natin. Alam mo na, para magpasalamat sa pag-aalaga nila sa akin. Baka ito na rin ang huling Noche Buena na makakasama ko kayo. Tumingin si Rafael sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Eliana ang isang mabilis na kislap ng kasiyahan bago ito nagkunwari ng kalungkutan. Naku, mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Gusto ko ring magpasalamat sa mga nag-alala sa'yo. Malambing na sagot ni Rafael. Ang desisyon ni Rafael ay nagbigay ng pagkakataon kay Eliana. Mas maraming mata, mas maraming saksi. Nagplano si Eliana. Ang bawat detalye ay pinag-isipan kasama si Tita Lorna na nagbibigay ng mga payo. Sa karinderya, si Gabriel ay abala sa paghahanda ng Noche Buena para sa kanyang ina, ngunit ang isip niya ay nakatutok kay Eliana. Ang araw ng Noche Buena ay dumating. Nagising si Eliana na may kakaibang pakiramdam. Hindi pagod, hindi takot, kundi isang malamig na determinasyon. Nagbihis siya ng isang simpleng puting bestida na tila nagpapahiwatig ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kusina, abala sina Tita Lorna at Eliana sa paghahanda ng huling handa. Ang pagtutulungan nila ay isang tahimik na paninindigan. Ang amoy ng hamon at keso de bola ay pumuno sa hangin. Ngunit ang kapal ng tensyon sa bahay ay mas matindi pa. Dumating ang mga bisita, ilang mga kapitbahay na malapit kay Eliana, mga kamag-anak ni Rafael na pawang may kaya. Lahat ay nagkukunwari ng pag-aalala, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, nakita ni Eliana ang matatalim na tingin. Si Marisa ay naglalakad sa paligid, may daladalang tray ng pampalamig at nakangiti sa lahat. Ngunit bawat galaw nito ay tila binabantayan ang bawat sulok ng bahay. Napansin ni Eliana na madalas itong sumusuulyap sa kanyang cellphone na tila may inaasahan. Pumasok si Rafael, nakasuot ng barong Tagalog na may kasamang matikas na lalaki. Si Attorney Reyes. Hawak nito ang isang itim na leather na folder, mabigat at puno ng mga papel. Ang presensya nito ay nagdagdag sa bigat ng hangin sa silid. Ngunit ang huling dumating, ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Eliana. Si Gabriel. Naglakad ito papasok, may dalang isang malaking choco butternut cake mula sa paborito niyang bake shop. Tumingin ito kay Eliana. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding isang sulyap ng pangako. Lihim na tumango si Eliana. Naramdaman niya ang malamig na kapangyarihan ng kanyang lumang cellphone na nasa bulsa ng kanyang bestida. Ang lahat ay naroon na. Ang mga magtataksil, ang mga saksi, ang mga ebidensya, at ang Pasko. Ang Noche Buena ay hindi na lamang isang pagdiriwang. Ito na ang gabi ng katotohanan. Ang hapunan ng Noche Buena ay nagsimula. Sa labas, ang mga bituin ay kumikislap. Sa loob ng bahay ang mga ilaw ng Pasko ay nagniningning, ngunit sa gitna ng mga tawanan at pagbati, may isang kakaibang tensyon na bumabalot sa lahat. Nasa gitna si Eliana. Nasa tabi niya si Gabriel. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Rafael na may malapad na ngiti at sa tabi nito, si Marisa na may pekeng kagalakan. Si Attorney Reyes ay nakaupo sa tabi ni Rafael. Ang itim na folder ay nakalapag sa ilalim ng kanyang upuan, hindi kalayuan.
Si Tita Lorna ay abala sa paghahanda sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid sa bawat galaw sa sala. "Masarap ang hamon mo, Rafael," sabi ng isang kapitbahay. "Salamat naman at nagustuhan nyo," sagot ni Rafael tumingin kay Eliana. "Lahat para kay Eliana. Siyempre, gusto ko lang siguraduhin na masaya ang asawa ko." Sumulyap si Marisa kay Eliana. Ang nangiti nito ay lumawak, puno ng pilyong pagtatagumpay. Tinitigan lang ni Eliana ang plato niya. Ang pagkain ay tila walang lasa. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang lumang cellphone na nasa bulsa ng kanyang bestida, mabigat at handa. Sa isang pagkakataon, nagtama ang mga mata ni na Gabriel at Eliana. Walang salita, walang ekspresyon, ngunit sa pagitan ng kanilang mga tingin, may isang pangako, isang pag-asa. Lumipas ang oras, ang mga usapan ay lumiko sa mga plano para sa bagong taon, mga tsismis sa barangay, at mga papuri kay Rafael sa kanyang pagiging maalalahaning asawa. "Well," sabi ni Rafael, tumayo. Ang mga ngiti nito ay napakalapad. "Salamat sa inyong lahat sa pagdalong ngayong Noche Buena. Bago pa man tayo magpalitan ng mga regalo, may mahalaga lang akong gustong ipaalam sa inyo." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang kunin ni Attorney Reyes ang folder mula sa ilalim ng kanyang upuan. Naglakad si Rafael papunta sa gitna ng sala, tumayo sa harap ni Eliana. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang paghawak ay mahigpit, halos masakit. Sa napakaraming taon, si Eliana ay naging isang napakabuting asawa. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malakas at puno ng drama. At ngayon, dahil sa kanyang kalusugan, at dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa akin at sa kinabukasan ng aming pamilya, nagdesisyon siya na i-turn over sa akin ang lahat ng responsibilidad sa aming mga ari-arian. Naglabas si Attorney Reyes ng mga papeles. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. "Ito po ang kasulatan," sabi ni Attorney Reyes. Inilapag ang mga dokumento sa isang lamesita sa harap ni Eliana. "Kailangan lang po ng pirma ni Doktora Eliana." Pinilit ni Eliana na magmukhang pagod at gulong-gulo. Umubo siya ng malakas, isang tunog na nagpahinto sa lahat ng usapan. "Bago ako pumirma," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit may isang matalim na gilid na tanging siya lang ang nakakarinig. "May gusto lang akong iparinig sa inyong lahat." Bilang pamamaalam, ang mga mukha ni na Rafael at Marisa ay biglang namutla. Nawala ang kanilang mga ngiti. Kinuha ni Eliana ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang bestida. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala, sa tabi ng lamesa kung nasaan ang mga papeles. Tumingin siya sa bawat mukha sa silid, sa mga nagtataksil, sa mga nagdududa, at sa mga kaibigang nagmamalasakit. At pagkatapos, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, inilapag niya ang maliit na telepono sa mesa. Ang paglapag ng cellphone sa mesa ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng Noche Buena. Nakatitig si Rafael kay Eliana. Ang ngiti nito ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin. Si Marisa naman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Si Attorney Reyes ay kinakabahan. Ang mga kamay ay napunta sa kanyang itim na folder. Huminga ng malalim si Eliana. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang sandali. Ito ang oras. Bilang pamamaalam, gusto ko lang ibahagi ang huling pangaral ng aking asawa. Sabi ni Eliana. Ang boses ay matatag at malinaw, hindi nagaralgal o mahina. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Tungkol ito sa future na laging sinasabi niya. Pinindot ni Eliana ang play button sa kanyang lumang cellphone. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa speaker. Pagkatapos, unti-unting lumakas. "Nainip na ako, Rafael. Ang tagal naman. Paano kung may makaalam?" Boses ni Marisa. "Shh!
Hinaan mo ang boses mo. Walang makakaalam. Si Attorney Reyes na ang bahala sa lahat. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma niya. Boses ni Rafael. Ang buong sala ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nagpalitan ng tingin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Paano kung hindi pa rin siya pumirma? Boses ni Marisa. Pipirma siya. May katiyakan sa boses ni Rafael sa recording. Sa itsura niyang yan. 1 linggo pa. Baka hindi na niya kayang humawak ng ballpen. At kapag nangyari yon, sa wakas, mapapasa atin na ang bahay at lupa na to. Mababayaran ko na lahat ng utang ko. Makakapagsimula na tayo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ngayon, ang mga bulong ay puno ng galit at disgusto. Si Rafael ay namutla. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Eliana, anong kalokohan to? Ngumiti si Eliana. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Kalokohan? Rafael, ang kalokohan ay ang mga kasinungalingan mo. Ang kalokohan ay ang pag-aakala mong hindi ko malalaman. Biglang tumayo si Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang kalokohan ay ang pag-iisip mong walang makikialam. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang bag. Ito ang mga resibo ng mga utang mo, Rafael, at ito ang mga ebidensya ng paglipat ng pera mula sa account ni Eliana patungo sa mga kumpanya mo na ngayon ay lugmok na. Ang mga bisita ay lalong nagulat. At ito, lumapit si Gabriel sa mesa. Hawak ang isang kopya ng laboratory test result. Ang resulta ng herbal tea na pinapainom kay Eliana. May halong lason. Unti-unting pumapatay. Ang mga tingin ay bumaling kay Marisa. Ang dating matamis ng ngiti nito ay napalitan ng takot. Kasabwat kayo. Sigaw ng isang kapitbahay. Mga walang hiya. Pinagtaksilan niyo ang sarili niyong pamilya, sabi ng isa pa. Biglang tumayo si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rafael at Marisa. Ang dating mahina at may sakit na Eliana ay nawala na. Ang nasa harap nila ay isang babaeng matatag, puno ng galit at handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Tapos na, Rafael, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong silid. Tapos na ang pagpapanggap ko at tapos na rin kayo. Nagpumigla si Rafael. Si Marisa ay sumigaw. Ang buong bahay ay nabalot ng kaguluhan. Biglang bumukas ang pintuan. 2 pulis, kasama ang hepe ng barangay, ang kaibigan ni Gabriel, ay pumasok. Rafael de la Cruz at Marisa Sandoval, kayo po ay arestado sa kasong frustrated murder at fraud, sabi ng isang pulis. Para kay Rafael, ang lahat ay gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Hindi ito ang Noche Buena na inakala niya. Ito ang gabi ng kanyang pagbagsak. Nang ikinakabit ang posas sa mga kamay ni Rafael, nagtama ang tingin nila ni Eliana. Sa kanyang mga mata, walang awa. Tanging isang malamig na pagtatagumpay. Isang pagtatagumpay para sa sarili niya. Ang tunog ng posas na kumalan ay ang huling tunog na narinig ni Eliana bago siya tuluyang lumingon kay Gabriel. Ilang buwan ang lumipas mula ng gabing iyon ng Noche Buena. Ang bahay na puno ng mga alaala ng pagtataksil at sakit ay ngayoy tahimik na. Nabenta na ito. Ang pera, matapos ang mga legal na proseso, ay ibinalik kay Eliana. Hindi na yon sumisimbolo sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang bagong simula. Gamit ang bahagi ng pera, binuksan ni Eliana ang isang maliit na panaderya, ang Hinahon Bake Shop. Hindi ito malaki. Simple lang, ngunit puno ng init at amoy ng bagong lutong tinapay. Ang bawat pandesal at ensaymada ay ginawa niya ng may pagmamahal at pag-asa. Doon, sa likod ng counter, nakita ni Eliana ang kanyang sarili sa salamin.
Ang kanyang mukha ay hindi na payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ng isang bagong sigla. Ang mga bakas ng sakit ay nanatili, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-asa at kapayapaan. Eliana, may bago tayong order ng ube cheese pandesal. Sigaw ni Tita Lorna mula sa kusina. Ngayon, si Tita Lorna ay nakatira na rin kay Eliana, abala sa pagtulong sa panaderya. Ang dating mataray na tiyahin ay naging isang tapat na kasama. Naging pamilya sila sa isang paraang hindi nila inakala. Ang kanyang mga lumang sulat mula sa nanay ni Rafael ay nagsilbing babala at aral. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging bulag sa katotohanan. Si Rafael at Marisa ay nahatulan. Ang kanilang kasakiman ay nagdala sa kanila sa likod ng rehas. Ang kanilang pagbagsak ay naging aral sa buong barangay na ang hustisya, kahit mabagal, ay dumarating din. Isang hapon, habang papalubog ang araw, pumasok si Gabriel sa panaderya. Dala nito ang isang maliit na paso ng halamang santan. Hindi ito ang halamang namatay. Ito ay bago, malusog, at may mga sariwang usbong. Para sa'yo, sabi ni Gabriel. Ang ngiti nito ay totoo at mapagkumbaba. Kinuha ni Eliana ang paso. Hinawakan niya ang mga dahon nito. Ramdam ang buhay na dumadaloy doon. Magkasama silang lumabas ng panaderya at inilagay ang paso sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang init ng araw ay dumampi sa kanilang mga balat. Tumingin si Eliana kay Gabriel. Ang pagmamahal sa mga mata nito ay hindi na kailangang sabihin. Ito ay naroon na. Isang pagmamahal na mapagaling, hindi mapanira. Isang pagmamahal na totoo. Ngayon pa lang ulit ako natututong huminga, bulong ni Eliana. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiti ng kapayapaan. Ang nakaraan ay isang sugat, ngunit ang sugat na yon ay nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang pagpapatawad. Hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa sarili. Nahanap niya ang kapayapaan hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging isang kulungan, kundi isang kanlungan. At sa paglalakbay na yon, natagpuan niya ang lakas para magmahal muli ng mas buo, ng mas totoo.